Buenas tardes, damas y caballeros. Ayan, I'm happy na pwede na tayo mag-resume our walk the talk. Yung sa mga bago lang, ito yung section ni Vlogcaster where I take you along sa mga afternoon walk ko. Mostly morning, pero ngayon afternoon na lang kasi masyadong matingkad ang araw kanina. So today we are going to discuss about itong impeachment kasi natapos na yung first article, which is the fourth article ata ito, yung death threat. So, pero patikim pa lang yun, mas grabe pa dyan yung violation ng batas sa Statement of Assets and Liabilities, plunder at saka yung mga katiwalian ni Sara Duterte. Pero dito, bigyan natin ng summary kung what happened talaga. Pero before we proceed, gusto ko muna ipakita sa inyo something na very happy kami dito. At yun, I will invite you to partake of our mangga. Mango apple yan. So marami kaming mga mangga dito sa garden namin. Yan, mga mangga yan lahat. Actually maganda yan, parang bonsai siya kasi dyan yan nasa drum yan sa, yan no, nakita nyo, ang ganda isa doon. Dyan ang galing bonsai yan. Kasi galing yan, lumaki yan sa drum ng sa fifth floor ng old house namin doon sa Quezon City, na dinala namin dito nung yung dalawang telco nagrenta sa roof deck sa fifth and sixth floor ng building namin. So kaya dito lumaki na siya pero parang bonsai, hindi masyadong malaki. O yan ito yung kuha natin summer house natin. Dito na tayo nakatira ngayon since COVID dahil dati weekends lang kami dito. Pero ngayon since COVID tumakas kami from our old house sa Quezon City dahil comorbid si VAT. So sa mga bagong subscribers pala, i-tour ko kayo dito sa mini garden natin. Yan, andun tayo sa tuktok ng sa fourth floor. Yan ang Vlogcaster mini studio. So ang tawag natin ay The VAT Cave. O yan, okay. So sige, tuloy na tayo. Tuloy na tayo. Okay. So yan, mukhang mukhang mission accomplished, and and I can say that with certainty, not only dahil sa opinion natin, but many of the legal experts are saying the same, na the prosecution team has really done a great job. Talagang na-prove nila na may betrayal of public trust si Sara Duterte by making her death threat against President Bongbong Marcos, at very damaging yung 8-day testimony. Pati si Melvin Matibag nung first day ay medyo mayroong pang halata na medyo kabado at hindi pa talaga hindi pa niya na-stress masyado yung mga puntos gusto niya i-stress, pero kahapon ang ganda. Paulit-ulit niya ini-stress yung bagay na sa 5 points na of security na sinusunod nila. Sinusulot ng mga security agencies protecting presidents all over the world, from America to other countries. Pasok na pasok doon yung threat ni Sara Duterte, at sinasabi niya na na-elect ka siya to defend the Constitution, to protect the Constitution. And yun ang ginagawa niya, binababoy niya ang Constitution at tinetrete niya yung presidente, which alam naman natin whether you support President Marcos or not, ay kung
mabaril o ma-execute ang presidente natin, it will cause the country to plunge into chaos. Kasi syempre may mga loyalista rin yan. Hindi naman matik maka-take over si Sara. Magkakagulo talaga yan. Meron rin yan mga loyalist forces ang mga Marcoses sa military, sa police. So baka babaksak pa tayo sa civil war. So yan naman, yan ang paulit-ulit. Kaya sabi niya, hindi lang ito mere threat to the president but threat to national security. So yun, kahapon halos lahat sa lahat ng tanong ni Binluan na nababanggit niya yan na ulit-ulit at sa questioning ni Binluan na isaksak pa niya na establish na talaga na may betrayal of public trust. Sara was sworn into office. She swore to uphold the Constitution, to defend the Republic from all those out to destroy it, pero she's the one destroying it. So, kwan talaga, proven clearly na yung first ground ay guilty si Sara. Kumbaga, kung next week bumoto na sila, ay kung fair yung mga senador, pero nakita natin yung iba medyo tahimik na, nagdadalawang isip na kasi ganito yan mga senador, they will go where the wind blows. Kumbaga, in the end, ang importante sa kanila siyempre yung self-interest nila, lalo na yung tatagbo for re-election like si Mark Villar, si Robin Padilla, at saka yung iba pa. So they will take note of the view ng publiko. Ngayon siyempre sa mga bayaran survey nila ay number 1 si Sara. In fact, sa akin, yung dating ng paggawa nila ng survey, pagbayad nila ng survey, to me that is intended both to show, dito muna tayo, medyo lumalakas ulan that is both intended to show na hindi apektado ang survey rating, ang popularidad ni Sara Duterte sa mga atake sa kanya, sa mga revelasyon sa kanya dito sa impeachment trial. At also, pang pressure point rin yun. Ito palang clubhouse namin. Pang pressure point rin yun sa mga sa mga senador at kongresista na papasok ng 2028 election. Alalahanin nyo na ang public opinion nasa kay Sara pa rin. So both theatrical yun. Tingnan nyo, nagawa pa ni Binluan na isaksak yun sa argumento na just because mataas ang rating daw ni Sara, it means na inosente siya or people believe she's innocent. So nakita nyo na kaya ginawa nila yung survey, plano na talaga yun para ma-timing sa impeachment. Pero if you look closely at the presentation of arguments, nasa issue pa lang tayo ng death threat sa totoo lang, parang ginagago lang natin ang sarili natin dito kasi everybody knows na totoo naman talaga yung death threat ginawa ni Sara. Ni siya mismo, hindi naman niya dinideny na nagawa niya yun. Kaso lang, syempre, takot rin yung Senate at House na manghimasok na naman ang Supreme Court, sasabihin hindi binibigyan ng chance si Sara to answer the allegations, kaya mahabang panahon ginugol nila doon. So kumbaga, yung mga DDS, they have no reason yet para makonvince
to believe na guilty si Sara o may culpable violation and public betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Kasi yung issue relating to the death threat ay common knowledge na yun. Kumbaga, there is nothing that will surprise us anymore sa issue na yun. Pero ang malaking issue papasok ngayon, in fact sa Wednesday hearing na invite na yung officials ng dalawang land bank branches kung saan nag-withdraw sila yung pera. Mas malaking issue na ito kasi papasok na tayo doon sa mga bagay-bagay na hindi pa natin narinig sa pre-trial hearing sa House of Representatives, sa Justice Committee ng House of Representatives. Dahil for the first time, ipipresenta na yung mga bank documents, yung mga bank records, na yung narinig natin sa AMLAC. Summary lang yun summary lang yun at yung 6.7 billion bank transaction, summary lang yun ito ngayon we will really get the detailed information or evidence or resibo sa kasong katiwalian. Dito kasi sa kasong katiwalian medyo iba ang dating dito sa tao. Kasi dito lahat tayo apektado, lahat tayo mga taxpayers nagbabayad ng taxes pagkatapos nanakawin lang ng mga tulad nila Sara Duterte. Doon kasi sa issue ng death threat, ang mostly apektado doon sa mata ng iba ay si President Marcos lang. Pero sa mata rin natin, alam natin kung may mangyari sa presidente, tayo lahat ang kawawa kasi magkakagulo ang bansa. So kaya while nakapuntos na tayo sa first article of impeachment, which is first to be discussed, which is issue ng death threat, while nakapuntos na tayo doon, lumalakas na ang ulan. Ano ba to? Nakapuntos tayo sa issue ng death threat. What we have we are just parang patikim pa lang yun. Parang patikim na lang yun. Pero maganda, panalo na tayo doon. Pero patikim na pa lang yun sa major na issue about her pagnanakaw, pag-withdraw ng confidential funds sa land bank. Yun ang mas exciting. Pwede na maglakat. Oo, ulan lang. Oo. Thank you. So, ayan So, sige lang, tuloy na lang. Anak ko. Magsilong na lang tayo sa ilalim ng puno. Okay. So, yan. So, pwede natin sabihin, out of the 4 articles of impeachment, one down at panalo tayo. So now we will be going to the second article to be discussed, at yun ay sa violation of the statement law on statement of assets, liabilities and net worth, pagnanakaw, pag-withdraw ng mga pera sa mga bangko. At dyan na papasok sila Mary Grace Piatos. So we should watch out for that for that issue. Pero suffice it to say, congratulations to the prosecution team, to the witnesses. Panalo tayo sa first part of the first issue that was discussed. Anak ko, nandyan, pareho kami na ulanan. Ay. Sige.
Rest muna tayo, hanap muna tayo punta muna tayo sa isa pang clubhouse dito para magsilong. Okay, so thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog.